Hi guys, welcome to Ate Costa Vlog. Nandito tayo ngayon sa MIAS 2026. So after a couple of days, syempre nakakuha ng award itong Tamawaw natin. So lahat ng Tamawaw natin ay one of one. Iisa-isahin natin ang papakita sa inyo about this Tamaraw. So unang-una, gusto kong pag-usapan itong Tamaraw na to. Itong Tamaraw na to ay nag-start to, ay panay-kwentuhan lang namin ni Sammy. So it's been 30 years ang Ate Customs. So sa mga younger generation kasi, if you say Atoy Body Kits, hindi nila alam yun. Ang alam lang nila ay artista van or anything na or drift car. Pero pag sabi mong body kits, hindi na ako kilala ng mga younger generation sa body kits. So ang ginawa natin ngayon, ipapakita natin ang 30 years old natin na kumpanya na gumawa pa rin ng one-off body kit. So, itong Tamaraw na to, before namin nagawa itong body kit na to, in-understand namin yung itsura ng body. Hindi lang kami basta gumawa ng body kit. Inintindi namin paano namin gagawin yung flow niya from harap to likod ay maging maganda. So, tulad yung itong wide body na to, itong portion na to, ito yung pinakamahirap sa nagawa namin dahil kung paano namin gagawin tong sexy na body na to, at the same time, pangit itong area na to. So, nagkaroon kami ng challenge, paano pagagandahin itong part na to? Because, itong harapan nito, yung buong linya niya, nagawa na namin ng paraan itong, at tawag namin dito ay Toblerone. Itong Toblerone na to, nung nagawa namin on the side view itself, maganda na. Pero, naging challenge itong part. So, nag-come up kami ng idea na dinikit namin tong part tong wide body para pag tumingin ka sa gilid na to, iba ang storya nito. And then, without hati, pag nandito ka, iba naman ang storya nung nasa harapan. So, eto ang lagi tinatanong, akala nung ibang tao, nilabas namin to na sobrang labas. Itong wide body. Pero, ang nilabas namin technically is parang ganito lang. Nadaya namin itong portion na to. Paano? Ginawa namin, from 6 feet yung original cab ng Tamaraw, ginawa namin narrower. Nilabas namin yung gulong. Nung nilabas namin yung gulong, hiningi namin kay Concept 1 yung mags na ilalagay nila na para tama yung offset and everything. Tsaka namin ginawa itong body kit na to. So itong line na to, originally ang plano kasi ay kokopyahin namin yung nakita namin sa Japan na nakakabit sa Super Carry. Pero sabi ko kay Sammy, Sam, hindi. Sabi ko, etong design na pinakita mo sa akin, it's really nice, pero hindi siya applicable sa Tamaraw. So ang ginawa namin, sabi ko kay Sam, same goal naman tayo na gusto natin makita ng tao na napaganda itong Tamaraw na to. So sabi ko, Sam, let me do the body kit. So Sam allow me to do everything in this body kit as long as yung concept namin ay pareho. Because sa drawing board nila, special thanks to JK Evangelista, sa drawing nila JK, ang ganda na ng itsura ng Tamaraw na body kit. Pero sa line and design ng Tamaraw na to, hindi applicable yung design na dapat nating gayahin. So, minodify natin. So, they give me the full control, kaya nagawa to. Pero, like yung roll cage na yan, idea yan ni Sammy. Tapos yung pinaikli namin itong bed na to, pinaikli namin to about 5 inches from the original. Ang original mga ganito short wheelbase, mga ganyan So pinaliit namin para lang alanganin na parang bakit ang ganda na hindi mo malaman bakit gumanda. One of the reason ay iniklian natin. Originally, 14 inches ibabawas namin. Kaso nung sinukat nila yung motor na ilalagay dito, kulang. Kaya sumobra. Kaya ang ginawa namin, nagdagdag pa kami ulit ng couple of inches para lang maging sakto yung motor niya. Ito mga ilaw na to, credit to Concept 1 to, si Sammy ang gumawa niyan. Tapos, ay, teka, yung muffler to, itong muffler to pahabol. Ngayong car show na to nagawa ni GM, ni Bugayong, kaibigan din natin yan. Tapos, ano ba? Itong wheels, yung wheels ng Concept 1, NK.
nakikita ang nilagay dito. Yung wheels na to, syempre credit to Sammy. Siya ang dumiskarte sa kulay ng wheels na to. Tapos sa harapan naman tayo. Ito, gusto ko pala pakita sa inyo gaano kaganda ang detail ng spoiler na to. Itong spoiler na to, hindi namin basta-basta ginawa to. Pinag-isipan namin to. Itong spoiler na to, binibenta namin to. Ito ay 15,000, 15,000, spoiler only. Para sa may mga tamaro na nagandahan dito. So, this one's all about passion. Lagi sinasabi ng tao, "Uy, ang ating body kits mas mahal magbenta." Ang lagi ko sinasabi sa tao, paano kami naging mas mahal? Wala naman comparison or same product na nagbebenta pareho sa amin. So, lagi ko sinasabi sa mga client na lang na parang, this our passion, yung oras namin, yung R&D namin, lahat ginawa namin is not about the cost of the material. It's about your R&D. Para siyang para siyang obra. 'Di ba? Yung mga magagaling na artist, nagdo-drawing. Sa atin ang expression natin ng art natin is by doing a body kit. Especially like this one. If you can see the front grille, ang inspiration nito ay magmukha parang bilog ang headlight, tapos kamukha ng FJ Cruiser. Itong discarte na nilagyan ng PIA, this discarte by Sammy. Sabi ko, Sam, pag nabangga to, mahal to Pero sa inyo, hayaan mo na. Yan talaga ang gusto kong lumabas So, yung combination ng idea ni Sam at saka ginawa ko, nag-match naman, ito yung lumabas. So, this one, ito yung tinatawag namin na add-on. This add-on, still using the original bumper. And then we have the ABS plastic na skid plate. So, overall, napaganda ng kotse ito. Tapos yung hood ito, na carbon fiber hood. And then lahat ng product niya ay PIA. Tapos we have the roof rack and one of the inaabangan lagi ito and maganda dito. Ito ay naka-air suspension. So, panoorin nyo paano siya bumagsak. So, yan. Likod. Yung likod. Ayan. So, guys, we're going to the next Tamaraw. Etong next Tamawaw na to, again, same ang grill nitong dalawa. Iba lang ang colorway. Same round headlight. Pero ang in-emphasize lang dito ay itong white. Isa, dalawa, at saka to. So, meron siyang skid plate din at saka itong add-on. So, left and right. The body kit is made of ABS plastic. So, ang grill lang is made of fiberglass. So kasi ito, kaya fiberglass to dahil bihira lang naman kami gagawa nung rounded na headlight. Pero meron kami mold din ito. So hindi na kami gumawa ng ABS plastic na grill. Pero yung other Tamaraw natin, yung pangatlo, yun ay naka-ABS plastic naman na grill. So, ang tawag namin sa Tamaraw na to ay Extreme Cab. Bakit Extreme Cab? Because yung likod niya ay naka-extended. So first, we made the carbon fiber flower carbon design. Tapos, we have our bubble top. Yung bubble top natin, naka-carbon fiber flower na sticker din. And then, ito yung side view niya. Yung side view niya, na Black Rhino wheels naman siya with Falcon tires. Tapos, binalutan din namin ng carbon sticker na flower. Same thing with this accent. So guys, ang highlight natin dito ay itong Extreme Cab. Itong Extreme Cab na to, ito ay perfect sa mga malalaking tao. Katulad sabi ko sa ibang vlog namin, pag malaki ka at gusto mo ng Tamaraw at hirap ka magkasya sa Tamaraw, perfect to. Mami explain kung bakit. So, sa labas muna tayo Ito, some people would like this, some people don't. Kanya-kanyang opinion yan. Pero syempre, on our side, we like this. We have extra storage. Pag ikaw yung sa likod, nilagay ka ng gamit. Sinubukan namin tanggalin to. Nagmukha siya masyadong flat, walang character. Kaya nilagyan namin ng bubong. Pero syempre,
kanya-kanyang opinion. Some people would not like this. Pero kami, gandang-ganda kami. So next we have our pick up. Ginawa namin, instead of drop side, ginawa na namin pick up. Tapos yung flares ito ay continuously na ang design niya. Pero magkahiwalay yan ha. Itong isang flare nakadikit sa body, itong isa ay nasa likod. Yan ay meron kaming bumper na sariling gawa. Meron siyang depth to protect the bumper kung nabangga. Tapos ito naman, may depth din para kung nabangga, protektado yung plaka. Yung brake light mo, ilalagay mo na lang. Next, itong tow hitch namin ay nakadikit sa ilalim ng bumper. So wala siyang connection dito. So, meaning, yung tibay niya ay independent sila. So, sa loob na tayo. So, pagpasok natin sa camera to, itong upuan na to, merong memory. So, ang by default niya, umaangat siya para makapasok ka going to the back or intentionally yan yung intention niya, mag-reset muna default mode niya. Ngayon, meron naka-memory to. Pag pinindot ko yung memory, so umatras na siya because ito na yung tamang mali pa rin. Kahapon kasi ginawa ko siyang by default, yan na yung sukat nung height ko pag nakaupo ako. So ito. Yan. So, nabababa siya. Itong upuan na to, kung ikaw ay matangkad, pwede mo siyang ibaba at pwede mo siyang iangat para kung ikaw ay maliit, makikita mo yung kalye. Ngayon, itong upuan na to, ginawa namin ay pambabae. So, kung kasama mo yung asawa mo at gusto niya magpahinga, meron siyang footrest at may higaan. So, bakit maganda tong Tamaraw na to? Itong Tamaraw na to, pag malaking tao ka, like sabi ko kanina, kahit anong laki mo, kasyang-kasya ka dito. At pag inatras mo, imagine mo 6-footer ka or a basketball player. Kunyari, lagay natin dito for example, si Marlo Aquino. So, mahirapan siyang magmaneho dito dahil ang laki niya. Pero, because of the seats na minodify ng ating customs, tinanggal natin yung wall. Ito yung dating wall. O imagine mo yung dating wall, kain na. Or kung kasama mo yung asawa mo, matutulog ka. Hindi ka na makakatulog dahil hindi mo mahiga kung may wall. Having this extreme cab, meron kang opportunity na magawa mo yung lahat na gusto mong atras at humiga. Sa likod naman, meron siyang storage na whether ano mang hobby mo or meron kang aso, meron kang mga groceries, lahat pwede mong ilagay dyan. Kasi hindi man lahat ng groceries mo gusto mong ilagay sa pinaka-bed mo eh. Or ang nilalagay sa bed, yung mga utility na gamit na malalaki at mabibigat. Pero syempre, mga personal belongings mo, gusto mong ilagay dito lang sa loob na to. So, ngayon, at tinatanong, pwede ba lagyan ng upuan to? Yes, pwede. Pero ayoko nang magkaroon pa ng issue about allowed mo to sa LTO o hindi. Ayoko nang isipin yun. Lagi namin sasabi sa vlog namin, lahat ng ginagawa namin, gusto lang namin mag-entertain ng Tamaraw owners at pinapakita lang natin yung kagalingan ng mga Filipino craftsmanship. Yan naman talaga ang gusto natin. Pero yung sabihin yung plano namin gumawa ng marami, hindi rin namin plano. Lahat ng ginagawa namin is our art piece ang tawag namin dyan. So parang some people will appreciate it, some people don't. Doesn't really matter. Ang gusto ko lang pakita dito, kung tayo ay pag-usapan ng mga taga-ibang bansa, ang Pilipinas, ay meron din tayong ibubuga sa mga customization natin. And then, next na lang yung kung gusto man magbenta o hindi, sa susunod na yun. Then we go to our last Toyota Tamaraw. Our last Toyota Tamaraw would be the 4-door. Sa lahat ng Tamaraw na ginawa namin, sa tatlo, ito ang pinakamahirap. Ito ang nagbigay sa amin nag-ubos sa amin ng oras. Pero ano mga special na ginawa namin dito? Ito ay, we use the stock headlight. So, pinalitan lang namin ng grill, pinalitan lang namin lower portion para maganda. Itong bumper na to, ito ay napatigas. 3mm thickness na to. Dati sinabi ko sa vlog dati na pambanggaan. Guys, huwag naman ako literalin.
Hindi ko man sinabi na lang pambanggaan para mabash nyo ako. Ito ay pinapakita ko lang matibay dahil ang stock bumper ng kahit anong tama raw, pag ikaw ay bumangga, walang katibay-tibay to. Sira ka agad. So imagine mo, meron ka nito, ang laki ng impact mo to save your bumper or your headlight. So, pwede rin namin gawing reverse na sa likod ang patibay nito. Pero ngayon, dito naman tayo sa gilid. Ito ay meron ding bubble top. Itong bubble top na to, ang nilagay namin na butas ay nandito sa harapan. So guys, itong tama raw to, ito yung sinasabi natin na pagka tama raw mo ay pag hindi mo tinanggalan ng dingding, very limited yung kilos mo. Tulad dito. Diba? Ngayon, meron kaming opening dito, lagayan ng gamit. Yung isa na sa likod ang manggagaling yung butas. Ito nang galing dito. At ito ay may independent na cab sa likod. So, ang power lock dito, ang ginagamit dito ay dito lang. Yung power lock dito sa likod ay independent. So, guys, sa ibang nanonood ng vlog namin, alam na ninyo kung para saan tong project na to. Gusto kong ipakita sa inyo na sobrang pinaghirapan namin gawin. Sa pintuan pa lang itong double wall na to, at finish itong sidings na to. At yung butas ng hawakan, itong tornilyo na to, para lang kung yung mechanism ng lock na sira, meron kang pwedeng access na gawaan. Pero itong ito naka-double wall na to, siguro naman, kung ikaw ay nagko-customize ng kotse or gumagawa ng kotse, nakita nyo yung hirap na binigay namin dito. Dahil yung linya pa lang na magmukha tong original, nagpapasalamat pala ako sa mga tao nagsabi na anong ginawa dyan? Nilagyan lang ng bubong, original lang na 4-door. Hindi to original na 4-door. Ito ay kagalingan lang or talento lang ng isang Filipino fiberglass maker na pinapakita natin yung kalidad ng kaya natin gawin. Tingnan nyo yung loob, yung double wall na yan, yung nandoon. Imagine nyo itong parte na to, may double wall siya, naka-sandwich yan, nakaganyan yan, yun yung loob niya. So pati yung torniluhan doon, andyan yung pag tinanggal mo yan, para madukot mo yung connection namin na patibay na nakadikit sa wall na to. Tapos meron kaming upholstery at pwede siyang lagyan ng upuan. Hindi lang namin nilagyan ng upuan sa car show dahil again, ayaw namin pag-usapan na allowed ba to sa LTO, street legal ba to. Ang dami pwedeng sabihin pero again, inuulit ko, ito ay tatlong one of one lang ng Atoy Customs. Gusto lang namin pakita ang kaya nating gawin sa isang sasakyan na tulad dito na one of one. So, meron itong bed cover. Ito ay walang bed cover. Ito ay may bed cover. Pero ang likod niya na bumper ay nagsishare lang sila ng isang klaseng bumper and tow hitch cover. Tapos, patapos na tayo sa vlog natin. So guys, siguro kung may tama ro ka, kahit pa paano na-entertain ka namin, ang gawa ng mga Atoy Customs, lagi namin sinisigurado yung customization namin will not be the same from other customizer. Nothing bad, nothing negative. Talagang lang kami, talagang meron lang kaming passion to create things na naiiba. So, in suspension, itong suspension na to, naka 2-inch lift itong tama raw na to. At ito ay naka Falcon tires na all-terrain using size 15 Concept 1 wheels na gulong. Naka Dobinsons to na suspension. Itong kabila naman, ito ay naka-tank suspension. So, stock height lang siya, pero napakaganda ang ride. So, guys, medyo naubos na yung pasensya na kayo sa haba ng vlog natin. Pero kung ikaw ay may-ari ng isang Toyota Tamaraw, at least nakita niyo yung mga kakaibang gawa ng Atoy Customs. So, again, gusto ko magpasalamat sa lahat ng viewers natin, lahat na nag-subscribe, lahat na nag-like, at lahat na nag-suporta ng Atoy Customs. Gusto ko ipasalamatan from the bottom of our heart. At saka guys, lagi natin sinasabi, walang tiyambang ginawa si Lord sa buhay natin. Araw-araw is a blessing. So kung ikaw ay panay negatibo ang pag-iisip,
tanggalin mo yung pagka-negative mo, sayang lang yung oras mo sa mundo. Magmahal ka na lang at gumawa ka na lang na maayos at para makatulong ka rin sa environment. Sa buong, naubusan ako ng salita. Pero alam niyo yung ibig sabihin. So guys, thank you for watching and always remember, signing off from Mia's 2026, Jesus loves you and God bless. Guys, maging komportable sa biyahe, gumamit ng Atoy headrest. 100% Filipino product.